Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng ube roll cake. Medyo marami na po kasing nagre-request sa atin na gumawa naman daw tayo ng ube roll cake. Kaya narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa po ng reseping ito. Medyo matagal pong gawin itong ating ube roll cake, kaya umpisahan na natin. Ito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng ube roll cake. Ang gagamitin ko po dito ay cake flour, 50 grams of cake flour, 30 grams of ube powder, 100 grams of granulated sugar, 4 eggs. Kailangan separated itong ating 4 eggs, kaya 4 egg yolks and 4 egg whites. Fresh milk, 2 tablespoons of fresh milk. Butter, kailangan melted itong butter natin, 3 tablespoons of melted butter, 1 teaspoon of vanilla extract, baking powder, 1½ teaspoon of baking powder, ½ teaspoon of salt, cream of tartar, ½ teaspoon of cream of tartar para doon sa egg whites. Then kakailanganin din po natin ng ube food color. At para po doon sa ating whipping cream, 1½ cups of whipping cream, confectioner sugar, then meron po tayo ditong coconut sa string or makapuno, optional lang ito, then sweet cherries. Kung gusto nyong lagyan, kung meron kayo, mas maganda, kung wala naman, okay lang. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa sa ating ube roll cake. Umpisahan na po natin. Ngayon, ang unang gagawin po natin, so itong ating cake flour, lagay natin dito sa lain natin. Magsasama-samahin natin itong cake flour, ube powder, salt, then itong ating baking powder. Natin. Then meron tayong wire whisk. Whisk natin ito. Then i-set aside po muna natin ito. Then ngayon, narito yung ating 4 egg whites. Ibibit po natin ito hanggang sa ma-form natin yung soft peaks. Okay. Then, ilagay na natin yung cream of tartar. Then ngayon naman, ang gagawin natin, maglalagay po tayo ng 3 tablespoons of granulated sugar. Kung gusto nyo ng mas matamis, pwede natin gawin hanggang 5 tablespoons yung granulated sugar natin. Then, ipagpapatuloy po natin ang pagbit hanggang ma-form natin yung soft peaks. Then, habang ibinibit natin yung ating egg white, unti-unti nating lalagyan ng ube color. Then ngayon, okay na po itong ating egg white. So, ang gagawin natin, itabi muna natin ito.
Then, itong egg yolks naman ang ating ibibit. Siguraduhin lang natin na unahin nating ibit yung egg white before yung egg yolks. Then, ang gagawin natin, lalagyan po natin ng yung sugar natin, granulated sugar, ilalagay natin dito sa egg yolks. Ibibit natin hanggang maging creamy siya. Then ngayon, okay na po itong ating egg yolks. So, kailangan ganito yung texture natin. Ang susunod po natin gagawin. So, narito yung ating flour mixture. Then ngayon, unti-unti po natin i-add dito sa ating egg yolks. Then ngayon, narito na yung ating ube and flour mixture. Then, ang gagawin natin dito, so narito po yung ating melted butter. Then dito, ilalagay po natin yung ating fresh milk. Then, unti-unti natin ilalagay dito. Okay, then ngayon, ito, lagyan po natin ng 1 teaspoon of vanilla extract. Mix ulit natin. Then ngayon, okay na po ito. Ang gagawin po natin ngayon susunod. So, narito yung ating egg white. Then, dahan-dahan natin o unti-unti natin i-add dito sa ating flour mixture. Haluin natin. Kailangan lang mag-combine mabuti itong ating flour mixture at saka yung egg white mixture. Okay, ito na yung last. Egg white. Then ngayon, narito na po yung ating cake mixture. After na napaghalo natin lahat, ang gagawin natin, dito po natin i-bake. So, itong baking pan, nilagyan ko lang ng baking sheet or cooking paper. Then, ilalagay po natin dito itong ating ube cake mixture. Okay. Kailangan napainit na natin yung oven. Ibe-bake po natin ito sa 325 Fahrenheit. So 170 Celsius. 15 to 20 minutes. Okay. Para mawala yung air bubbles. Okay, ready to bake na po itong ating ube roll cake.
So, ngayon, after 20 minutes na pag-bake natin dito, then, ang gagawin lang natin, kukuha po tayo ng toothpick. Test natin. So, ayan, malinis na yung toothpick. Okay na ito. Then, ang gagawin po natin, hahanguin na natin. Hihintayin lang nating mag-cool down before nating i-cover ng whipping cream. Okay. Ngayon, ang next na gagawin natin. So, narito yung ating 1½ cups of whipping cream. Then, ibibit natin ito. Then, lagyan natin ½ teaspoon of vanilla extract, confectioner sugar, then ipagpatuloy natin ang pagbit hanggang sa makuha natin yung soft fix. Then ngayon, okay na itong ating whipping cream. Then, ang gagawin po natin, pagdadalawahin natin ito. Then ngayon, itong matitira, lalagyan natin ng purple color. Then, ipagpapatuloy po natin ang pagbit. Okay. Ngayon, narito na yung ating cake, yung ating iro-roll. Then, aalisin natin itong paper. Then dito, ikakat lang natin itong pinakadulo niya. Tabi natin ito. Then dito, lalagyan natin ng cream. Spread lang natin ng cream, itong kabuuan. Then ngayon, nalagyan na po natin ng cream. Itong ating roll cake. Makapuno. Itong makapuno, optional lang ito. Pwede ring hindi lagyan kung wala kayo. Then ngayon, okay na. So, i-roll na po natin itong ating cake. So, dapat lang hindi magka-crack yung ating cake. Kasi pag nag-crack itong roll cake natin, ibig sabihin nun, matigas ang texture niya. Ilagay lang natin ito sa ref ng mga ilang oras before nating i-cover ng whipping cream. Then ngayon, narito na po yung ating roll cake. So, ready to cover na ng whipped cream. Ika-cover na natin ito ng whipping cream. Okay, after 2 hours ng pagkakalagay sa ref, so narito na po yung roll cake natin. Then, ika-cover na natin ito ng whipping cream.
Finally dito, pantayin lang natin. Then ngayon, meron tayong pan-design. So, para mas maganda, lagyan natin siya ng design. Okay, so may design na itong ating ubi cake. Then, ang gagawin po natin ngayon, yung kanina na inalis natin o na-ikat natin dun sa pinakadulo ng cake natin. So, ikin-rumble natin. Yan. Gawin natin. Sprinkle natin dito sa itaas niya. Konti-konti lang. Ang gagawin po natin, meron tayo ditong white cream na natira. So, ang gagawin natin, lagyan natin dito sa pinakaibabaw, sa pinakatop. Then, meron tayo ditong sweet cherries. Lagyan natin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating ubi roll cake. Then, ang gagawin natin, try nating i-cut para makita natin yung loob. So, very soft. Maganda ang texture niya. So, narito yung loob ng ating ubi roll cake. Lagay natin dito. Then ngayon, pwede na po nating iserve at kainin itong ating ube roll cake. Okay. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!